Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Acab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Makaiinom ka ng tubig na batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit. Sa silangan ng Hordan, umaga't hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman, siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsisimula na tayo ngayong babasa sa unang aklat ng mga hari. Ang nilalaman ng aklat na ito ay ang mga kasaysayan ng kaharian ng Israel sa hilaga ng bansa. May section sa aklat na ito at sa ikalawang aklat ng mga hari na tungkol kay Propeta Elias. Siya ay isang dakilang propeta na nanindigan sa pananampalataya kay Yahweh, ang Diyos ng mga Israelita. Ang hari noon sa Samaria, sa kaharian ng Israel ay si Acab. Hindi siya naging tapat sa Panginoon. Ang kanyang reyna ay si Jezebel, anak ng hari ng Sidon. Silang dalawa ang sumamba kay Baal, isang Diyos-Diyosan. Nagpagawa sila ng templo kay Baal at sa asawa nitong Diyos-Diyosan na ang Astarte. Pinilit nila ang mga tao na sumunod sa kanila sa pagsamba sa mga Diyos nilang ito na si Baal at si Astarte. Nag-alaga sila ng higit na 450 huwad na mga propeta ni Baal. Naggalit si Elias na propeta ni Yahweh. Sinumpa niya ang hari at ang kaharian. Nagdasal sila sa Diyos at hindi umulan. Tumagal ito ng 3.5 taon. Kaya hindi lang ito simpleng tagtuyo, ay talagang ito ay naging isang malaking kapinsalaan sa mga tao. Dahil sa inuusig siya ni Haring Acab, inutusan siya ng Diyos na magtago sa may batis ng Karit. Uminom siya sa batis at dinadalhan siya ng uwak ng pagkain niya araw-araw. Ang Diyos ay nagpapasrusa sa hari at sa mga tao upang ipaalam sa kanila na siya ay ang tunay na Diyos. Siya ay ang may hawak ng panahon. Pinigil niya ang ulan. Hindi lang naman pinababayaan ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Kaya pinatago niya si Elias at pinadalahan pa ng pagkain araw-araw. Ang Diyos ay hindi pabaya sa mga nangyayari sa kanyang bayan. Ang kasalanan ay pinaparusahan. Ang pagtalikod sa Kanya at pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan ay may kaparusang kalakip.
Pero nga, ito na nga ang tag-init ng mahabang panahon. Pero hindi naman pinabayaan ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Hindi sila isinasama sa parusa. Kaya may special care sila na pinakita sa Kanyang propetang si Elias. Ang warning ng Diyos ay huwag natin siyang salungatin kasi may masama na mangyayari sa atin. Sa mga panahon ngayon, hindi na si Baal ang sinasamba natin, kundi ang huwad ng progress na nakakasila sa kalikasan na sa tao. Ang climate change at ang global warming ay ang pahiwatig na mali ang ating landas. Huwag din tayo matakot kung tapat tayo sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay nagpaparusa at siya rin ay nagpapagaling. Tulungan mo kami, O aming Diyos, na umasa lamang sa iyo. Ikaw lamang ang Diyos na may hawak ng aming buhay at ng aming panahon. Ikaw lamang ang aming sasambahin at kikilalanin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.